Hi guys! Miga loud shoutout po sa inyong lahat na aking tagasunod, my followers in YouTube. Good morning, at miga loud shoutout sa inyong lahat. Sa araw na ito po ay ibabahagi ko the easy way how to pack lunch for your kids. Dahil pasok ka na po ngayon, September na. Kaya mag-aaral na po yung ating mga anak dito sa Canada. So, now I'm going to share you simple ideas how to pack a healthy lunch for your kids. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo lahat ang ingredients. Okay guys, I'm not promoting any brand here, but I want to show you kung ano po yung aking pinapak na lunch for my kids. And now I choose rye bread kasi gusto ko pong maging healthy kami. So I choose multigrain bread or rye. Ayan. So gumagawa po ako ng sandwich. I put cheese, Swiss cheese or this kind of cheese para po meron silang choices. Kung gusto mong lagyan ng mozzarella, kung gusto mong lagyan ng chili pepper, and medium cheddar cheese. So, madali lang po. Gagawa ka ng sandwich. Now, ilalagay mo ang cheese, tapos lagyan mo ng lettuce na, or romaine na vegetables. Gagawin mo po siyang sandwich, guys. Ayan. So, depende po kung anong choices na vegetables ang ilalagay ninyo sa sandwich. So, pwede rin pong gawin yung lettuce, pwede rin yung romaine. Depende guys kung anong green leafy vegetables ang gusto nyong ilagay sa inyong sandwich. No, so, ito po may mga choices po tayo. Now, sa aking anak po, ay gumagawa po ako ay ground beef or ground chicken. Fina-fry ko po yon with garlic and onion. And then, you just put salt and ground pepper. And then, saka mo ilagay po sa bread at lagyan mo ng cheese. And dahil ayaw po ng anak ko yung vegetables, so cheese na lang po yung nilalagay ko dyan at yung ground healthy choice. Pero dahil po sa aking husband, bumibili na po ako ng preserve na dili. Meron po siyang pastrami seasoned meat. Yung husband ko po, tsaka itong Kentucky style chicken breast at saka po ang smoked turkey breast. So, meron po siyang choices dyan. Pero ang alternative ko po sa aking anak, para maging healthy ang anak ko, ay nagbo-boil po ako ng chicken breast. At sini-season ko po yun ng chicken broth. And any kind of season na maging masarap po yung chicken breast. O di kaya'y ground chicken or ground beef na i-fry mo po with onion and then ilagay mo po dito. I-melt mo yung cheese. Ayan. So, depende po guys sa inyo. So, meron na po tayong sandwich. Ayan. Minsan naman po, gumagawa ko sa kanya ng sushi. Ayan. So, ganun pa rin po ang procedure. Ginagawan ko, ilagay nyo sa loob ng sushi rolls kung gusto ng anak mo avocado or carrots, whatever po according sa taste ng anak ninyo. Kasi pag nagluto kayo, kailangan gusto niya. Kasi pag hindi niya gusto, maiiwan po yun sa kanyang lunch, box. So, gagawa ka po, mag-ano ka ng sushi. Ayan. Nagpapakulo po ako ng sushi rice. Nilalagyan ko yun ng vinegar. Tingnan nyo na lang po sa YouTube kung paano kayo gumawa ng inyong sushi. Ayan. So, meron din po, nilalagay ko minsan tuna kasi gusto rin ng anak ko yung tuna. Ayan. So, minsan naman po ay nagboil ako ng chicken breast. Shredded po yon, sinishred ko. Tapos, nilalagyan ko po ng seasons. Ayan. Para sumarap naman po. Ayan. Yan. Pangalawa na po nating choices yan. Meron tayong pangatlong choices. Maggawa ka po ng noodles. Depende kung anong klaseng noodles yung gusto ng anak mo. Ang anak ko, masarap ang noodles na gustong-gusto niya ay udon na noodles, tsaka yung scallop. Yan, scallop po. Binuboil ko po yan sa chicken broth, pero ano bang tawag doon? Pinaparboil ko po muna sa tubig and then strain. After that,
ilaga mo po siya, iluto mo po siya sa chicken broth. At lagyan mo rin po ng shredded chicken or beef kung anong gusto mo. Ayan, may third choices na po tayo. And then, meron din po akong black cheese na gustong-gusto ng anak ko. Nilalagay ko po yan sa kanyang lunch. Ayan, sa kanyang lunch box. Ayan, ang third naman po, mag-boil ka ng, kung walang rice at noodles, mag-boil ka ng corn. Lagyan mo naman ng margarine. Lagyan mo yan ng margarine. And then, maglagay ka ng sausage, kung anong gusto ng iyong anak. Ayan, meron na akong susi na bili ko na sama tuloy dito. Yan, paborito ko po yung susi na yan. Ayan. So, and then, after that, pagkatapos po ng sandwich or sushi or noodles, meron ka pong, lagyan mo rin po sa gilid ng lunch box ng yung anak ng strawberry. So, i-balance nyo po guys. Kung meron silang noodles at merong sushi or sandwich, lagyan mo kahit 3 strawberry or 1 apple. Hindi ako nakabili ng banana guys. So, bukas bibili ako ng banana. Ayan, lagyan mo ng apple. Tapos, lagyan mo ng grapes. At depende po kung gusto ninyong today is strawberry. And then tomorrow gusto nyo ng apple. And then Wednesday gusto mo ng grapes. At then gusto mo rin po ng, ano bang tawag dito? Ayan, nang gusto mo nito. Ayan po. So, depende kung ano po ang gusto ng anak ninyo. Huwag nyo pong pilitin kung hindi nila gusto. Huwag nyo pilitin. So, ang anak ko po mahilig siya sa apple. Mahilig siya sa strawberry, mahilig din siya sa grapes, at ito po, mahilig siya sa mandarin po. So, depende kung ano. Tapos yung banana po, gustong-gusto rin ng anak ko yon. So, ito po, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, tapos may banana. Bibili ako bukas, meron siyang Friday. Ayan, ikumpleto nyo po yun guys, para healthy yung bata. Ayan, so meron siyang sandwich, meron siyang sushi, meron din siyang noodles. Minsan, pag walang time ang mother, pwede rin po kayong mag-boil sa gabi at gumawa po ng chicken breast. Ayan. Minsan, binibilihan kung gusto ng anak ninyo, pang snack, binibilihan ko na lang siya ng chicken finger. Ayan. Naalala ko tuloy si Sissy Mercy sa chicken finger na ito ay. Tapos, meron din po siyang chicken wings. Para po healthy ang bata habang nag-aaral sila. So, sa inyo po yun guys. Ito po yung mga simple tips ko para sa school ng inyong anak. Ayan. Yan pong mga ideas. Simple ideas lang po yan na maging healthy ang mga bata sa pagkain po. Kaya maraming salamat po guys. Thank you so much. Meron kayong choices kanina. Sabi ko, meron kayong sushi, meron kayong noodles, at meron kayong sandwich. Pwede kayong gumawa ng chicken finger, or chicken wings. Ayan. Gumawa kayo guys. Huwag kayong bibili. Kasi masarap ang gawa sa loob ng bahay. Ito binili ko lang ngayon ito kasi na-busy po ako guys. So, okay lang po yan. Minsan-minsan, once a month, okay lang yan. Pero guys, if possible, lutuin nyo na sa gabi yung ibabaon ng anak ninyo sa school. Kaya thank you so much po guys sa inyo. Thank you so much. Ayan. So nakita niyo po ang ideas namin. Ito naman po ginagawa ko itong salad para sa husband ko rin yan. Gumagawa po ako ng Greek salad sa kanya. At iyon po ang kanyang dinner. Guys, we eat healthy po kasi mahirap na po pag may nagkakaedad tayo ha. Ayan. So be careful po sa inyong mga kinakain guys. Ayan. Ayan guys, so nakita niyo na po yung ating school ideas. Simple lunch ideas for kids. Ayan. So meron kayong 3 alternative choices kanina na ipinakita ko yung mga ingredients. Meron kayong sushi, gumawa kayo ng sushi. At lagyan nyo ng tuna sa loob. At kung anong vegetables ang gusto ng anak ninyo, romaine or
what is this? Lettuce, ayan. So, yun ang ilagay ninyo sa loob ng inyong sushi roll. O kung gusto ninyo avocado, or gusto ninyo carrots, cucumber, depende po yun sa taste ng bata kung ano ang gusto niya. Kasi ayaw nyo pong pilitin yung bata na kainin ang hindi niya gusto. Maiiwan lang po yun sa lunchbox niya. At masasayang lang po ang iyong binili. Kaya kailangan alamin mo kung ano ang gusto ng iyong anak. So yon. Tapos meron tayong choices kanina na sandwich. Gumawa kayo ng sandwich according din sa taste ng bata. Maglaga kayo ng chicken breast or mag-fry kayo ng ground chicken or ground beef or mag-pan fry kayo. Depende po yun sa taste ng bata, guys. Tapos, ilagay nyo po doon sa sandwich. Lagyan mo ng cheese. Ayan, margarine. And then you choose a healthy bread. Yung multigrain or rye. Yun pong ipakain ninyo sa inyong anak. Maging healthy. Tapos, ang pangalawa po nating first choices natin sushi. And then, pangalawa ay sandwich. Ang pangatlo po ay noodles. Ayan. Meron po tayong noodles. At paborito ng anak ko. Hindi ko po siya binibigyan ng yung sapak. Is better po fresh yung noodles na gagamitin niyo or udon or scallop noodles. Yun, ilaga nyo po muna sa tubig tapos strain. After that, maglagay kayo ng chicken broth. I-fry mo yung noodles. Depende kung gusto niya may soup o gusto niya dry. Ayan, lagyan nyo po ng pansit sa atin. Katulad ng pansit natin. Nilalagyan natin ng vegetables, carrots, or cucumber, or whatever you want to put inside. Kasi kung depende sa taste po. Kasi bawat isa po sa atin may kanya-kanya po tayong taste. Hindi po natin pwedeng kainin yung kinakain ng iba kasi ayaw mo. Ayan. So, depende po yun sa taste ng bata. Ang pang-apat nating choices ay corn on the cob. Ayan. So, mag-boil po kayo ng corn. Lagyan nyo ng lagyan nyo ng margarine. And then, kung gusto nyo naman po gumawa kayo ng chicken finger or chicken wings. Ayan, i-roast nyo ang chicken and then ilagay nyo doon, itapping nyo sa sandwich. And then, ilagay mo sa gilid. Ayan. Tapos, lagyan nyo po ng prutas. Ayan, meron siyang prutas. O minsan naman, mag-boil ka ng egg. Ayan, mag-boil ka ng egg para ilagay doon sa lunchbox. Ayan, para gumawa kayo ng kahit ano basta healthy yung bata. Yun ang pinaka-importante, healthy ang bata. Ayan, so ang anak ko po, hindi ko siya pinapainom ng mga pop or any kind of soda. Ayoko po, gusto ko lang tubig. Minsan humingi siya ng orange juice, so binibigyan ko siya, but not all the time kasi ang orange juice po ay maraming sugar. So, if possible, para maiwasan, tubig lang talaga ang ipainom sa bata. Ayan. So, yun lang po guys, ang maibahagi ko sa inyo sa araw na ito. How to pack simple and easy lunch for your kids at school. Ayan. Thank you so much guys. And welcome sa Ali Falcon Vlog. Continue to please like, share, and subscribe. And then, comment below po kung ano pa yung mga gusto niyong sabihin sa akin. Ayan. Thank you so much, guys. Thank you so much. And God bless you all. Magandang buhay sa lahat. This is Ali Falcon Vlog. Thank you.